Noong mga nakaraang linggo ay medyo naging usapin itong nangyaring pagbagsak ng isang bagong sinasabing kabubukas lamang na tulay diyan sa Northern Luzon. Sinasabing ang dahilan nito ay sa tinipid na budget o maging sa maling design. Hindi ko alam ang pinakadahilan nito, lalo pat wala akong alam dito. Pero pinapakita dito ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa isang bagay. Marahil para sa isang tulay, napakahalaga ng pagsasaalang-alang sa tibay o kalidad o maging sa sinasabing design nito. At mahalaga na makita natin ito sa iglesia, lalo pa marahil sa isang ministro ng Ebanghelyo. At tayo nga ay tumutunghay sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, at ito ay bahagi ng kanyang ikalawang tinatawag na now concerning sa kanyang sulat na ito. At ito ay may kinalaman sa mga pagkain na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang Kabanata 8, sa unang bahagi ng talatang 1. At kung maalala nyo lamang bago ang ating tekstong ito o itong ating seryeng ito, chapter 9, sa chapter 8, especially verses 9 and following, dito ay dinidil ni Pablo ang mga kapatid na nagpipilit ng kanilang karapatan. Ito yung mga kapatid na tinatawag na malalakas o strong. Sinasabi nila na bakit sila susupilin sa kanilang karapatan. Ano yung karapatan na yon? Ayun, ay yung kumain ng mga pagkain na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Pero dito ay hindi naman talaga sinusupil ni Pablo ang kanilang karapatan o ang kanilang kalayaan. Pero dapat ay may pagsasaalang-alang iyon sa iba, sa mahina. Hindi po pwedeng ipipilit mo ang iyong karapatan kung iyon naman ay sa ikasisira o ikapapahamak ng iba, ng iyong kapatid. Hindi po pwede ang ganon at mahalaga ang ganitong kaisipan sa isang iglesia. At ganito ang makakita natin kay Pablo. Siya man ay ganito ang prinsipyong tinatayuan. Ipinakita dito na siya bagaman malaya o isang apostol, pero hindi niya ginamit ang karapatan ng pagiging isang apostol. Napakaganda ng kaisipan ni Pablo sa ministeryo at napakahalaga na ganito ang maging kaisipan natin sa isang marahil na tinawag para mangaral ng Ebanghelyo o marahil sa bawat isa o maging sa buong iglesia. At sa ating ang pagpapatuloy nito ay muli ko kayong iniimbitahan na buksan ang inyong mga Biblia sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Tayo ay nasa kabanata siya, mga ating tinutunghayan. At ang ating tutunghayan ngayon ay mula talatang 11 hanggang talatang 23. Unang mga taga-Korinto, siyam, talatang 11 hanggang 23. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, sapagkat bagaman malaya ako sa lahat ng mga tao, ay nagpaalipin ako sa lahat, upang higit na marami ang aking mahikayat. Sa mga Hudyo, ako ay naging gaya ng isang Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ako ay naging gaya ng isang nasa ilalim ng kautusan, bagaman ako ay wala sa ilalim ng kautusan, upang aking mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga nasa labas ng kautusan, ako ay naging tulad sa walang kautusan, bagamat hindi ako malaya mula sa kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang mahikayat ko ang mga nasa labas ng kautusan. Sa mahihina, ako ay naging mahina, upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao, upang sa lahat ng mga paraan ay makapagligtas ako ng ilan. Ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang magkaroon ako ng bahagi sa mga pagpapala nito. Ay dito makikita natin kung papaanong nagsaalang-alang si Pablo sa kanyang ministeryo. Bagaman marahil pwede niyang ipilit ang isang bagay, pero hindi niya ginawa yon. Ipinakita dito muli na bagaman daw malaya siya sa lahat ng tao,
Pero nagpaalipin daw siya sa lahat. Isipin nyo, malaya pero nagpaalipin sa lahat. At yan ang pagsasaalang-alang. At yan ang tinawag ko na pagpaparaya. At ano ang pinakadahilan noon? Iyon ay para sa Ebanghelyo. Kaya muli ito yung aking simpleng mensahe. Ang ministro ng Ebanghelyo ay handang magparaya alang-alang sa Ebanghelyo. Ang ministro ng Ebanghelyo ay handang magparaya o magsaalang-alang alang-alang sa Ebanghelyo. Nabanggit ko na marahil pwedeng ipilit ni Pablo ang kanyang karapatan, ang kanyang sarili, at iyon ay ang suportahan. Pero hindi yun ang kanyang ginawa. Ang sabi niya, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Woe is me if I do not preach the gospel. Grabing kaisipan meron si Pablo sa ministeryo. Ngayon marahil ang tanong ay, bakit ganito na lamang ang kaisipan ni Pablo sa ministeryo? Bakit handa siyang magparaya? Bakit handa siyang magsaalang-alang? Dalawang bagay ang nais kong tunghayan natin sa ating tekstong ito. Una, ito ay para sa higit na bunga ng Ebanghelyo. Ito ay para sa higit na bunga ng Ebanghelyo. At pangalawang bagay, para bigyan pa yan ng diin, ito ay para maging bahagi ng pagpapala ng Ebanghelyo. Ito ay para maging bahagi ng pagpapala ng Ebanghelyo. So kung iisipin mo ang iyong ministeryo, kung iisipin mo bilang isang iglesia, bakit kung kinakailangan ay kailangan mong magparaya, magsaalang-alang marahil sa lahat ng bagay. Unang bagay na makikita natin dito, o kadahilanan, ito'y para sa higit na bunga ng Ebanghelyo. Muli ang sabi ni Pablo, sapagkat bagaman malaya ako sa lahat ng mga tao, sa lahat ng uri ng tao, ay nagpaalipin ako sa lahat. Sa simpleng dahilan, upang higit na marami ang aking mahikayat. Anong ibig sabihin ng malaya sa lahat ng tao? Ibig sabihin, wala siyang pananagutan o obligasyon sa sino man. Yan ang ibig sabihin ng pagiging malaya or free. Sa lahat ng tao, walang anumang obligasyon. Pero sa kabila nun ay nagpaalipin daw sa lahat. Alam natin ang ibig sabihin ng isang alipin. Wala siyang kapangyarihan sa kanyang sarili. Kung ilalarawan nyo ano ba yung isang alipin, lalo na sa kanilang panahon, wala siyang kapangyarihan sa kanyang sarili, siya ay sumusunod lamang sa kagustuhan ng kanyang Panginoon. At ganyan yung ginawa ni Pablo. At ano nga pinakadahilan noon? Yun daw ay upang marami ang kanyang mahikayat. Ngayon, paano niya ginawa yun? Pinakita dito, sinabi dito na sa mga Hudyo daw, siya ay naging gaya ng isang Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, siya ay naging gaya ng isang nasa ilalim ng kautusan. Bagaman nga raw siya ay wala sa ilalim ng kautusan, pero ginawa niya yon para mahikayat din sila. Nagpatuloy pa siya, pinakita dito na sa mga nasa labas daw ng kautusan, ibig sabihin sa mga hintil, siya ay naging gaya din ng mga taong ito. Hindi dahil daw sa malaya siya mula sa kautusan ng Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Ipinakita rin dito na sa mahihina, siya ay naging mahina. At iyon ay upang mahikayat niya ang mahina. So dyan mapapansin niyo ang pagpaparaya o yung pagsasaalang-alang ni Pablo. So marahil yung simpleng ipinapakita o tinuturo sa atin dito, ang ministro ng Ebanghelyo ay handang magparaya, handang magsaalang-alang para sa higit na bunga ng Ebanghelyo. Alam niyo kung si Pablo ay hindi nagparaya, nagsaalang-alang sa lahat ng uri ng tao, marahil hindi naging mabunga ang kanyang ministeryo. Kung siya marahil hindi naging gaya ng sa isang Hudyo, marahil hindi niya mahihikayat ang mga Hudyo. Kung siya marahil hindi naging gaya ng mga nasa ilalim ng kautusan, malamang-lamang ito yung mga Hudyo pa rin na binanggit sa una, na may kinalaman sa kanilang mga
sa kanilang relihiyon, ay marahil hindi siya nakahikayat ng mga nasa ilalim ng kautusan. Kung siya marahil hindi naging gaya sa mga nasa labas ng kautusan ng mga hintil, marahil hindi siya nakahikayat ng mga nasa labas ng kautusan. Hindi pinag-uusapan dito ang kompromiso. Hindi kailanman nagkompromiso si Pablo sa Ebanghelyo. Malinaw yan sa sulat niya sa mga taga-Galacia. Galacia 2, talatang 5, para lang ipakita sa inyo na sa kabila na ganito ang prinsipyo ni Pablo, ay hindi siya nagkompromiso. Sabi sa Kabanata 2, talatang 5, sa kanila hindi kami sumuko upang magpasakop kahit isang saglit upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo. Ganyan si Pablo, very firm. Ay ano yung isang patunay niyan? Sinaway niya ang isang pinakahaligi ng iglesia. Walang iba kundi si Pedro. Sa mga sumunod na talata, makikita niyo yun doon kung paano niya sinaway. Hindi nagkompromiso si Pablo. Si Tito, gustong tuliin, hindi niya tinuli. Pero hindi ibig sabihin ito na hindi ka nagsasaalang-alang. Yung bagang parang ipipilit mo ang iyong sarili, hindi. At ang magandang halimbawa niya na tinuli niya si Timoteo. Kung hindi niya tinuli si Tito, si Timoteo, dahil isang Hudyo, tinuli niya ito. Yun ay para hindi maging hadlang o katitisuran ng Ebanghelyo sa mga Hudyo. Kung maalala nyo lamang din na ginawa niya ang ilang mga hinihingi ng kautusan, halimbawa, may kinalaman sa purification in Acts chapter 21, verses 17 and following. Ang dahilan noon, sinabi ng mga apostol ay upang hindi raw masabi ng mga Hudyo na hindi sinusunod ni Pablo ang sinasabi ng kautusan ni Moises. So mapapansin nyo ang pagsasaalang-alang ni Pablo para sa Ebanghelyo. At kung minsan, dito tayo sumasala. Kung minsan, pinipilit natin ang ating mga sariling kaisipan kaysa kaisipan ng iba. Muli, hindi ito pagsuko sa katotohanan ng Ebanghelyo. Hindi ito pagsuko sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ito ay bilang pagtanggap o marahil pag-abot lamang sa mga tao kung ano ang kanyang katatayuan o pinaniniwalaan. Naalala ko lamang, kung di ako nagkakamali, sa apologetics, isa sa mga subjects sa GMA, ay yan yung tinatawag na common ground. Meron pa rin tinatawag na common ground to accommodate yung iba o marahil lahat ng mga beliefs. May mga Kristiyano, dahil iba sila sa iba, parang hindi na matanggap ang iba. Hindi yan ang magandang patotoo ng Kristiyano sa harap ng mga taong walang pananampalataya. At kung ganyan ang iyong kaisipan, hindi mo sila mahihikayat. Ay, banal ako. Kayo baka hindi banal. Hindi ako pwedeng makisama sa inyo. Hindi ganon. Maalala niyo ang Panginoong Jesus. Diyos, nagkatawan tao. Nung siya'y nasa lupa, siya'y nakihalubilo sa mga makasalanan. Napagsabihan pa nga na matakaw daw ang Panginoong Jesus, ang inyong guro, sabi sa mga alagad. Nakikisalo sa mga makasalanan, sa mga maniningil ng buwis. Marahil sa lahat ng uri ng mga makasalanan. Kung si Jesu Kristo mismo ay hindi nakihalubilo sa makasalanan, marahil hindi sila naabot ng Ebanghelyo, marahil hindi sila naabot ng kaligtasan. Patunayan, siya ay nasa maluwalhating kalalagayan, sa kalangitan, sa piling ng kanyang Ama. Pero pinili na dumako sa lupa para abutin tayo ng mga makasalanan. Ganyan ang ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. 2 Korinto 5, talatang 21, para sa ating kapakanan.
Ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya'y tayo maging katwiran ng Diyos. Hindi dahil sa nagkasala si Jesus may ganyang pagtingin. Kundi tinuring, ibinilang ang sarili na parang isang makasalanan. Dahilan kung bakit siya kasama ng mga makasalanan sa krus ng Kalbaryo. Magkabila, mga magnanakaw, mamamatay tao. Philippians chapter 2, siya ay naging gaya ng isang alipin. Hindi dahil sa nawala ang kanyang pagka-Diyos, kundi iniwan ang pagka-Diyos marahil sumandali para dumako sa mga tao na makasalanan. Grabe ang ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. At dapat ganito din natin tingnan ang may ibang marahil, ibang paniniwala o pananampalataya. Kung marahil si Pablo ay ma-convert sa Christianity, ay totally iniwanan na niya ang kanyang pagiging Hudyo, marahil wala siyang bungang Hudyo. Kaya hindi sa mga nasa ilalim ng kautusan. Kung ipinilit marahil ni Pablo ang kanyang pagiging Hudyo, hindi isinaalang-alang ang mga hintil, marahil wala siyang bungang hintil. Ganyan ang ginawa ni Pablo sa kanyang ministeryo. Yan ang tinatawag natin na in a way ay flexibility. Hindi dahil sa gagawa ng kasalanan, compromise, tapos hindi ganoon ibig sabihin ng flexibility. Yun ay para mahikayat ang marami. Marahil lahat ng uri ng tao. Marahil pamilyar tayo sa tinatawag na branding. Pag sinabing branding, marahil pwede niyong pag-angkupan yan. Marahil kung ano yung kulay mo, marahil kung ano yung produkto na meron ka, marahil hanggang doon ka lang. Marahil kung ibang kulay, ayaw mo na. Marahil ibang produkto, ayaw mo na. Marahil, tama ka naman. Sa usapin ng Ebanghelyo, dapat yun lang yun. Hindi mo po pwedeng, hindi pwedeng iba. Pero again, hindi ibig sabihin noon na parang magiging wala kang pakialam sa iba. Hindi mo aasahan ang bunga ng Ebanghelyo kung gano'n. Ang hamon ko ay, wag mong hayaan ang iyong pagiging iba. Marahil ang iyong pagiging Kristiyano na maging hadlang para abutin ng iba. Huwag mong hayaan ang iyong pagiging iba, pagiging Kristiyano para hindi higit naging mabunga ang iyong ministeryo. Pansinin niyo muli ang sinabi ni Pablo sa talatang 22, sa mahihina ako'y naging mahina upang mahikayat ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay, nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay makapagligtas ako ng ilan. Ito, medyo marami nagkakamali. Gusto kong linawin ang tinutukoy dito ni Pablo na mahihina o weak ay mga mananampalataya na. Ibig sabihin, hindi na sila kailangang maligtas pa o ma-convert pa into Christianity. Yun ay dahil na doon na sila. At malamang-lamang na ito pumapatungkol sa mga Hudyo o mga Hintil dito sa iglesia sa Corinto. At dahil ang mga Kristiyanong ito ay mahihina pa, immature pa, mabababaw pa, ay inabot sila ni Pablo. Alam niyo, pinapakita dito na si Pablo ay kabilang sa mga tinatawag ng mga strong. Pero hindi niya ginamit ang kanyang pagiging strong. Pagiging malakas na Kristiyano para hindi abutin ang mahihinang kapatid. Grabing espiritu meron si Pablo. At muli kung minsan dito tayo sumasala. Kung minsan ay ipinipilit natin ang ating sariling kaisipan na walang pagsasaalang-alang sa kapakanan ng iba. Alam niyo, kung minsan mayroong mga Kristiyano na hindi mabaluktot ang kaisipan kung ano ang kanyang pananaw, iyon na. Period. Parang siya lamang ang tama. Bagaman marahil siya nga ay tama, pero kung ipipilit mo yon, hindi rin yung tama. At kung minsan, ganyan na nangyayari sa iglesia. Ay isipin yung isang iglesia na walang ginawa kundi ipilit ang sariling kaisipan. Anong mangyayari sa iglesia?
Bagaman marahil walang masama na mayroong malakas sa iglesia, pero kung wala siyang pakialam sa mahina, anong mangyayari doon? At kung minsan, yan ang problema ng mga tinatawag na mga elitista sa iglesia. Alam niyo, ang problema ng mga tinatawag na mga elite sa iglesia, hindi sila marunong bumaba sa kanilang kalalagayan para abutin ang nasa ibaba. Hindi po pwede ang ganyan sa iglesia, kaya nga po walang lugar sa iglesia ang mga tinatawag na mga elite. Sana wala sanang mga elitista sa ating iglesia. Sa Grace Baptist Church of Los Baños, huwag naman sanang mangyari. Kung hindi inisip ni Pablo ang kapakanan ng Ebanghelyo, hindi niya iisipin ang iba. Marahil magiging wala siyang pakialam sa iba't ibang uri ng tao. Pero hindi ganyan ang kanyang ginawa. Ang sabi nila ay wala daw Reformed Baptist sa langit. Ibig sabihin, lahat daw tayo ay mga mananampalataya doon na iniligtas ni Jesucristo. At totoo yan, mga kapatid. Wala tayong magkakaibang lugar doon. Halimbawa, dito ang Baptist, doon ang Pentecostal. Dito ang mahina, doon ang malakas. Hindi ko ma-imagine. Kaya napakaganda ng halimbawa na pinamalas ng magkaibigan sa kasaysayan na si George Whitefield and John Wesley. Bagaman magkaiba, Calvinist, Arminian, pero nanatiling magkaibigan. Sa tingin ko naman, di naman sila magkahiwalay sa piling ng Panginoon. So yan yung unang bagay na gusto kong makita natin dito. Ba't napakahalaga ang pagpaparaya, pagsasaalang-alang. Ito'y para sa higit na bunga ng Ebanghelyo, pero para bigyan niya ng diin. Ito'y para maging bahagi ng pagpapala ng Ebanghelyo. Ang sabi ni Pablo sa huling talata ng ating teksto, ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang magkaroon ng bahagi sa mga pagpapala nito. Dito, hindi talaga gustong sabihin ni Pablo na magkaroon siya ng bahagi ng pagpapala ng Ebanghelyo, ay medyo self-serving yon. Ito yung medyo, sa tingin ko, medyo problema sa Tagalog translation natin. Ganun sa in-state. Pero maganda yung sinabi sa ESV. Ang sabi ni Pablo, that I may share with them in its blessings. So, ang mas gustong sabihin dito ni Pablo ay anuman daw yung mga pagpapala ng Ebanghelyo ay maging bahagi siya nito sa iba. Yan ang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng mga bagay alang-alang sa Ebanghelyo. So, ang ministro ng Ebanghelyo ay walang ibang hangarin, kundi ang maging bahagi o instrumento ng pagpapala ng Ebanghelyo. Maalala nyo na may karapatan naman si Pablo na tumanggap ng kompensasyon mula sa Korinto. At yun ay bilang isang tunay na apostol. Pero tinalikuran niya yon sapagkat pwede raw maging hadlang yon sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa talatang 12. Marahil hindi naman madali na hindi suportahan. Marahil hindi naman madali na makibagay sa mga Hudyo, pero ginawa niya yon. Marahil hindi naman madali na makibagay sa mga nasa ilalim ng kautusan, pero ginawa niya yon. Marahil hindi naman madali na makibagay sa mga nasa labas ng kautusan, pero ginawa niya yon. Marahil hindi madali na makibagay sa mga mahihina, pero ginawa niya yon. Isipin nyo na lamang kung hindi ganito ang ginawa ni Pablo. Magiging pagpapala ba ang Ebanghelyo sa kanila, sa iba, sa lahat ng uri ng tao? Patungkol lamang sa mga mahihinang kapatid,
alam natin na sila'y wala pa sa maturidad. Ngayon, paano mo sila aabutin kung ipipilit mo ang iyong pagiging malakas? Mahina ka, malakas ako. Mga kapatid, grabe ang pagpapala ng Ebanghelyo. Ngayon, kung tayo pa ang magiging hadlang o katitisuran nito, paano ito magiging pagpapala sa iba? Kaya nga sinasabi ni Pablo, ginawa daw niyan lahat, ang lahat ng mga bagay upang sa anumang paraan ay maging makahikayat siya ng marami. Yan ang dahilan kung bakit ginagawa natin ang lahat. Para ang Ebanghelyo ay makaabot o maging pagpapala sa iba, sa marami. Siguro kung wala na tayong pakialam sa mga nakapiit o sa mga nasa bilangguan, marahil hindi na tayo magbabahagi sa kanila. Marahil wala na tayong prison ministry. Siguro kung wala na tayong pakialam sa mga bata, marahil wala na tayong community or children's ministry or Sunday school. Siguro kung concern lamang natin ay ang ating nasa paligid, yung mga nasa tabi-tabi, na parang yun lang yung gusto nating siran, marahil wala tayong misyon sa Thailand. Mga kapatid, yan ay ilan lamang sa mga ministeryo meron ng ating iglesia. At yun ay para abutin o maging pagpapala ang Ebanghelyo sa iba. Marahil halos lahat sa atin ay meron ng tipo. Marahil wala nang masyadong gumagamit ng poso. Pero alam nyo ba na hindi lang naman basta pagpihit nyo ay parang yun na yun, may tubig na agad yun. Alam natin na meron yung pinagmumulan. O meron yung dinadaanan, at yun na yung pinakatubo noon. Alam niyo, para tayong tubo. Para tayong tubo. Paano ang tubong yun ay dinadaluyan ng tubig para makarating sa maraming bahay. Tayo parang tubo na daluyan o channel para maging pagpapala o makarating sa marami. Ang hamon ko ay para sa iglesia. Higit sa anumang hangarin mo na maging bahagi o instrumento ng mga pagpapala ng Ebanghelyo. Ang mga taga-Korinto ay may maayos na katatayuan sa buhay. Marahil financially stable sila. Gayun din, marami silang alam, gifted church. Pero may problema sila sa kanilang espiritualidad. Higit sa katatayuan ng buhay, higit sa dami ng kaalaman, hangarin mo na maging bahagi ng pagpapala ng Ebanghelyo. Yan ang tamang espiritualidad. Hindi iniisip ang sariling kapakanan. Siguro, pwede namang hangarin ni Pablo na suportahan ng mga taga-Korinto, pero hindi yun ang kanyang pinakaninais. Ang espiritualidad ng isang iglesia ay nakikita o nahahayag kung paano niya hinahangad na maging bahagi o instrumento ng pagpapala ng Ebanghelyo. Kung ang isang iglesia ay walang hangarin na maging bahagi o instrumento ng pagpapala ng Ebanghelyo, yan mo makikilala ang isang iglesia kung anong espiritualidad meron siya. Ang espiritualidad ng isang iglesia ay hindi nakikita sa katatayuan o sa dami ng alam, kundi kung paano siya nagiging bahagi o instrumento ng pagpapala ng Ebanghelyo. Grabe ang pagpapala ng Ebanghelyo at ito yung gusto kong makita ng mga wala pang pananampalataya, wala pang Hesukristo sa kanyang buhay. Gusto kong sabihin sa inyo, grabe ang pagpapala ng Ebanghelyo. Kaya kung hindi kayo maabot, hindi kayo napagpapala ng Ebanghelyo, problema nyo na yun. At gusto kong sabihin, malaking problema nyo yun. At katulad ni Pablo, ang aming hangarin bilang isang iglesia
na nagpapahayag ng Ebanghelyo na Jesucristo ay mapagpala o maabot kayo nito. Isang kabalintunaan kung papaanong grabe ang pagpapala ng Ebanghelyo. Marahil napakalawak ang saklaw nito, hindi kayo maabot, hindi kayo mapabilang sa pagpapalang iyon, isang kabalintunaan. Pero sa atin naman bilang isang iglesia, sana ay ito yung ating laging maging hangarin, na maging bahagi, instrumento ng pagpapala ng Ebanghelyo. Nabanggit ko si George Whitefield and John Wesley. Magkaiba sila, pero meron silang isang hangarin na maging bahagi, maging pagpapala, maging instrumento ng pagpapala ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi marahil nakapagtataka kung bakit sa pamamagitan nila ay maraming naabot, maraming naligtas sa pamamagitan ng kanilang ministeryo o pangangaral. Ating aawitin ang ating huling himno bilang tugon na pinamagatan niyang dakila ang Ebanghelyo ng Diyos. Sinabi sa unang talata, dakila ang Ebanghelyo ng Diyos. Ang galit niya, pinawi ni Jesus. Parusa ay inako niya sa krus. Patawad niya ay nakamtan ng lubos. At minsan pa sana ay itong makita ng mga wala pa kay Jesucristo, napakadakila ng Ebanghelyo ng Diyos. At ito'y pumukaw sa iyo na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Ngunit para sa atin, na mga mananampalataya na sana ito'y magpanariwa. Minsan pa sa atin, sa ating pag-awit bilang tugon ng himnong dakila ang Ebanghelyo ng Diyos. Wakas po tayo sa panalangin. O dakila namin Diyos, aming mahabagin at mapagbiyayang Ama, salamat po muli sa iyong mga salita na aming natunghayan. Tunay na napakadakila ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo, dahilan kung bakit kami naligtas, naabot ng biyaya sa pamamagitan ng mga pangangaral, at sa tulong ng Banal na Espiritu kami ay tumugon dito. Salamat po o Diyos at nakita namin na sa isang tao na nakaranas ng pagpapala ng Ebanghelyo, kung paano siya naabot nito ay ganun niya ito gustong mangyari o ganito niya ito iniaangkop para naman maabot at para mapagpala ang marami sa pamamagitan nito. Salamat sa napakagandang halimbawa na ipinakita ni Apostol Pablo na pwede naming tularan kung paano niya isinaalang-alang o hindi pinilit ang sariling kaisipan o mga karapatan para makahikayat ng mas nakararami. Salamat sa napakagandang halimbawa na ipinakita ni Pablo at kami bilang mga mangangaral, bilang mga individual na mananampalataya o bilang isang iglesia, ay tulungan nyo na ganito ang maging prinsipyo, ganito ang maging pamantayan. Salamat po o Diyos sa liwanag ng iyong salita, na patuloy nagpapaalala sa amin kung paano kami dapat kumilos, umakto bilang mga individual na Kristiyano o bilang isang iglesia. Salamat at meron kami salita nyo na nagbibigay liwanag sa amin. Salamat at di nyo kami iniwanan sa dilim. Ay nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patuloy na pagpapala nyo sa iglesia sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong salita. Hiling namin na maging sa mga wala pa sa iyong biyaya na patuloy na nakaririnig ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo, na marahil linggo-linggo, marahil sa matagal ng panahon ay nakarinig sila ng mga pangangaral sa pulpito. O Diyos, naway mahabag ka at tunay na
pukawin ang kanilang mga puso at makita nila na tunay na dakila at grabe ang pagpapala ng Ebanghelyo ng aming Panginoon Kristo. Mahabag ka sa kanila at naway kahit sa mga oras na to ay magligtas ka sa aming kalagitnaan, maging sa mga kasama namin marahil nakakapakinig ng mensaheng ito online. At marahil kahit sa darating pa ng mga araw, panahon na may makakapakinig ng mensaheng ito, pukawin yung kanilang mga puso. Salamat po, O Diyos, sa mga oras na to, sa ginugol namin minsan pa sa pagsamba, lalo higit sa pagsasalo-salo namin sa iyong inihain na salita niyo. Salamat po. Tunay na pinupuri ka namin at ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.